pagiging pau ang napili mong practice as a lawyer? Is it really prohibited for a Filipino licensed lawyer to be part of the... How was it being a working law student there? How was the culture there, attorney, during your time? Hi guys! Welcome sa ating bagong video series, #AskTMA, kung saan sasagutin natin yung mga tanong ninyo sa comment section, sa TikTok at sa Instagram. Hopefully masagot yung mga tanong ninyo and sana may matutunan din kayo. Sa mga bago, ako nga pala si TMA, isa akong government litigation lawyer dito sa Pilipinas. And in this channel, we talk about law, career growth, and life lessons galing sa isang millennial autists na kagaya ko. So, first question. Idol attorney, subscriber niyo po ako since COVID time. Nakaka-inspired talaga mga video mo, quality. Tanong ko lang po, bakit pagiging pau ang napili mong practice as a lawyer? Sana magkaroon ako ng grit at mag-enroll na this year. Salamat po sa mga video ninyo. Nakaka-inspired talaga. More power and more video pa po. Ngayon, why PAO? Alam nyo, dati pa lang talaga, litigation na talaga yung gusto ko. Ever since. Iba kasi yung pakiramdam ko kapag nasa courtroom ako. Magkahalo yung kaba, tsaka saya. Grabe yung adrenaline. And alam nyo, litigation is a skill. And just like any other skill, kailangan mong ulit-ulitin para gumaling ka. Sa PAO kasi, sa dami ng caseload, mapipilitan kang mag-improve. Wala kang no choice. Ako personally, para lang magka-idea kayo, nung bagong PAO lawyer ako, almost 3,000 cases ang hinahawakan ko noon. Tapos yung hinihiringan namin noon sa isang araw, almost 100 plus cases. Kaya nga totoo yung sinasabi ng mga senior lawyers, yung isang buwan mo sa PAO ay halos katumbas ng isang taon sa private practice. And bukod dyan, competitive din talaga yung sweldo. Ngayon yung grit sa pagpasok mo sa law school. Alam mo, ako nang nagsasabi sa'yo, sa umpisa lang yan mahirap. Alam mo ba kung bakit ka nahihirapan? Let me share an interesting fact. Merong dalawang instinctive fear or natural fear ang mga tao. First, yung fear of loud sounds. And second, fear of unknown. Yung sa loud sounds, di ba kapag may biglang malakas na tunog, grabe na yung kabog ng dibdib natin. And yung fear of the unknown naman, ganito yan, di ba? Merong fear of death. Actually, yung fear of dying, hindi naman dahil takot talaga tayo mamatay. Pero, meron kasing uncertainty after nating mamatay. At yun ang nakakatakot. Kaya ka natatakot pumasok sa law school. Kasi hindi mo alam ang mangyayari pag nag-law school ka na. Hindi mo alam kung kakayanin mo ba. Kaya nga kung nag-aalangan ka, ang tip ko sa'yo, test the waters first. Try mo muna kahit isang semester. Yes, medyo magastos nga siya kung ganun yung method na gagawin mo. Pero, paano mo kasi malalaman kung kaya mo o hindi kung hindi mo susubukan? Sabi nga, di ba, lahat ng bagay ay nadadaan sa subok. Paano mo malalaman kung masarap yung pagkain kung hindi mo titikman? Paano mo malalaman kung mahirap o hindi kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo susubukan? Anyway, magkakaroon tayo ng online bootcamp or workshop para sa mga taong interesadong mag-law school pero nag-aalangan kung tutuloy bang mag-enroll. Links down below. Okay, next question. Is it really prohibited for a Filipino licensed lawyer to be part of the incorporators for a certain corporation? Let's say, a business venture outside lawyering. Thank you in advance. Well, wala akong maalala na absolute prohibition sa batas natin na pumipigil sa mga abogado na maging incorporator ng corporations. Sa batas kasi natin, yung mga abogado, pwede naman silang maging incorporator, stockholder, or director ng mga kumpanya. Basta yung corporation ay hindi nag-engage sa practice of law. Bukod doon, dapat walang conflict of interest yung side business nila na yon na corporation doon sa law practice nila. At higit sa lahat, dapat yung kumpanya ay hindi illegal yung negosyo o yung ginagawa. Kasi sa totoo lang, marami akong kakilala na lawyers na mayroong mga side businesses. And hindi naman masama yun. Yan. Next question. Okay po bang mag-enroll if I will enroll at the age of 29? Well, yes po. No? Actually, wala namang age limit ang pagpasok sa law school. Basta ba kaya mo, saka gusto mo, sige lang, push mo lang yan. May kakilala nga ako noon sa school ko. Upper batch siya. Pumasok siya sa law school. 60 plus years old na siya. What? Pero alam nyo, anong nangyari?
Bar placer siya nung nag-bar exam siya. Pinapatunayan lang niya na wala sa edad yan. Siyempre, may mga advantages and disadvantages yan. Kung papasok ka ng later years ng age mo. Isa sa mga disadvantages na nakikita ko, siyempre kung hindi ka sanay magbasa, mahihirapan ka kung ngayon ka palang makaka-experience ng ganitong karaming babasahin. Siyempre, dahil may kaedaran ka na pumasok ka ng law school, magkakaroon ka ng memory retention problems. Ako nga 20s pa lang ako noon nung nag-law school ako. Pero makakalimutin na ako. Paano pa kaya yung mas matanda sa akin, di ba? At ang isa pang mahirap dyan, kung papasok ka ng law school na late na, syempre may mga pamilya na, may mga problema ka na sa buhay na hindi lang pansarili mo. Yun ang mahirap dalhin sa law school. Ang nakikita ko naman ng mga advantages, syempre dahil late ka nang pumasok sa law school, andun na yung maturity. Tsaka dahil marami ka na napagdaanan sa buhay, marunong ka na rin mag-prioritize. Hopefully. Take note lang na yung mga advantages and disadvantages na yan, actually case-to-case basis yan. Depende yan sa tao. Ang punto ko lang dito, hindi limit ang age sa pagpasok sa law school. Tandaan nyo lagi, never limit yourself. Sabi nga, di ba, sky is the langit. Okay, next question. How was it being a working law student there in SBCA SOL? O San Beda College, Alabang School of Law. I'll be enrolling kasi attorney by next school year. May online JD program na nag-start lang this second sem. How was the culture there, attorney, during your time? Culture nung time ko? Nung kapanahunan ko pa kasi. Kala mo talagang matanda no? Actually, mahirap nung time ko. Wala namang programs para sa working law student noon. Unlike Arellano, ewan ko lang ngayon, pero nung time ko, wala talaga. Mabuti na nga lang na yung trabaho ko noon ay malapit lang sa San Beda College, Alabang. Kaya isang pro tip sa inyo, kung magiging working law student kayo, make sure na malapit lang yung school ninyo sa trabaho nyo kasi ang laking tulong nun. Imagine nyo pag magta-travel kayo tapos traffic. Doon pa lang sa traffic, kakain na ng oras instead na nag-aaral kayo, di ba? Iba rin yung culture. Kasi hindi naman uso nung time ko yung mga online classes. Lahat ng classes namin nun, face-to-face. Kaya mas nakakatakot. Para sa akin kasi, iba talaga yung bigat kapag face-to-face yung classes ninyo. Mas ramdam mo yung takot, yung kaba. Mas mapipilitan kang mag-aral kasi mapapahiya ka ng personal sa harap ng klase mo. Unlike ngayon hindi ko naman nilalahat pero kasi ang dami kong nababalitaan galing sa mga kaibigan kong professor saka sa mga law students na nagpapamentor sa akin. Nagsipaglipa na raw yung pandaraya, yung cheating. Ang dami-daming diskarte na ginagawa para lang makapag-cheat. Grabe, no? Pero alam nyo, at the end of the day, niloloko lang naman nila yung sarili nila. Hindi nyo yan magagawa sa bar exams. Just imagine what kind of lawyer you will be kung nabuhay ka sa cheating, diba? Nakakahiya. Kung may tanong pa kayo, comment them down below. Pwede rin kayong mag-comment sa future videos natin. Ilagay nyo lang yung hashtag AskTMA para mas madaling makita. Also, meron na rin tayong TikTok and Instagram. Pwede kayong mag-message or mag-comment doon.